So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit for another video. And for today's video, ayan, year-end review natin ng isa sa napakalupit na entry-level smartphone na lumabas ng 2025, which is a Tecno Pova 7. So tara, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, another year-end review na naman tayo, and this time itatakin nga natin which is yung yung napakamura rin na smartphone na lumabas ngayon 2025, which is a Tecno Pova 7. So itong smartphone na to ay medyo gumawa siya ng ingay nung lumabas to ng mga mid 2025, at kumbaga sa isang entry-level smartphone, nandito na yung karamihan na hinahanap nyo sa Tecno Pova 7, tapos sobrang mura lang po mga idol. So ano nga muna ba SRP neto or the suggested retail price of the Tecno Pova 7? The Tecno Pova 7, when it comes sa kanyang SRP for the 256 is around is around 8,000 pesos mga idol for the 8GB 256. Tapos meron siyang online variant which is a 128GB of internal storage na nasa 7,000 pesos. Pero magandang balita mga ka-J-Vlog sa online dito sa ating view products. Pag clinic nyo tong view products natin dito, mura at bagsak presyo lang itong Tecno Pova 7. So pwede nyo makuha to for as low as 5 to 6,000 pesos for the Tecno Pova 7. Very affordable na Android smartphone na pwede nyo ma-purchase. Kumbaga itong si Tecno Pova 7, all-rounder siya. Although nakafocus siya for gamers or sa mga budget gamers natin, pero pwede rin siya sa mga iba't ibang mga consumers like yung mga nagwo-work or yung mga power hungry sa multimedia. And again, dito lang kayo bibili sa ating view products. Pag clinic nyo itong view products natin, mura at bagsak presyo lang po dyan ang Tecno Pova 7. Pwede nyo ito makuha ng additional na voucher na up to 1,000 pesos off. So for example, 6,000, in-apply nyo yung voucher, yun, pwede nyo siya makuha ng nasa around 5,000 plus. Again, bukod po yung sale price sa online doon sa ating discount voucher. Kaya ano pang hinihintay nyo mga ka-J-Vlog, i-grab nyo na yung chance makuha itong Tecno Pova 7 ng sobrang murang halaga lang. And syempre dito sa ating year-end review, ibibigay ko sa inyo yung thoughts or yung initial thoughts ko dito sa smartphone na to going 2026. And I know marami pa rin sa ating consumers ang hindi pa rin nakakabili ng smartphone kahit natapos na yung Pasko, at marami pa rin naguguluhan, since magpe-payday sila naman ngayong December, naguguluhan na ako. Ano bang kakasya sa budget ko na 7,000 pesos? So ito na ang sagot nyo dyan, which is a Tecno Pova 7. So itong smartphone na to ay merong 8GB 256 at 8GB 128. So when it comes sa kanyang RAM at ROM, reasonable naman for its price. And ang maganda kasi sa Tecno Pova 7 is of course yung processor din niya. So the processor of the Tecno Pova 7 is the MediaTek Helio G100. So 6nm siya. And I know lumabas na yung G200. And nakakatawa na medyo hindi ganon nagkakaiba or nagkakalayo ang G100 at G200. So yung G200 usually makikita nyo yan sa mga higher entry level smartphone like the Tecno Spark Slim, X60 Pro Plus, yung mga ganyan. Pero dito sa Tecno Pova 7, G100 siya. And hindi po sila nagkakalayo ng performance again ng G200. So pwede po panglaro ang Tecno Pova 7 mga idol, at na-game test na rin natin itong smartphone na to, at pwede nyo yun i-check sa ating YouTube channel din dito. Search nyo lang Tecno Pova 7 game test, and so far so good naman yung performance niya for a 5G device. Napakalaking tulong nung RAM niya, napakalaki, and of course the storage. Kung specific talagang gaming ang gagawin niya sa Tecno Pova 7, I suggest go for the 256GB of internal storage. Mas marami kayo malalagay na mga games ito, especially ang mga heavy games ngayon like Genshin Impact, solid 40GB, WoW 40, even COD mga 40GB sa po mga idol. So ang lalaki ng mga internal storage na required dito sa mga games na yan. Kaya I suggest pag talagang gaming ang focus nyo, go for the 256GB of internal storage. Napakalaking tulong din ng game space ng Tecno Pova 7. Tinutulungan niyang i-optimize yung device nyo for more better gaming experience. So, di ba, napakalaking tulong ng game space ng Tecno Pova 7 para sa inyo. And syempre, when it comes sa display, all goods din, napakalaki, punch hole, Full HD Plus, 1080p resolution, or vivid display, tinatawag to ni Tecno, pero in short, it is an IPS LCD display. 120Hz screen refresh rate siya, or
malaki rin yung screen size niya, 6.78 inches. So, yes, nakapag-game test ako dito ng ML, and so far, when it comes sa pagiging compact or yung malaking display niya, ang kataksyon, malaking space yung pag naglalaro dahil sa kanyang large display. So all goods yan na sa isang smartphone na merong malaking display, and karamihan din ng mga consumers mas pini-prefer po yung large display para mas better yung ating viewing experience. Ito lang yung natuwa ako dito sa Tecno Pova 7, to be honest. Di ba pag Pova talaga more on focus sila is gaming, pero yung camera nito superb, napakalinaw po, 108 megapixel siya, pero yung quality talaga natuwa ako. Ang linaw, especially pag nasa outdoor kayo, tas ang napakalaking tulong din ng Sky Shop niya. Yun yung pinaka-favorite ko sa Transsion, yung Sky Shop. And even the front-facing camera of the Tecno Pova 7, very clear naman mga J-Vlog. Kaya sa kanyang presyo na 6 to 7,000 pesos, isa tong si Tecno Pova 7 sa mga nagustuhan kong camera smartphone sa ganitong presyohan. Ulitin ko, hindi lang sa gaming nagfo-focus itong device na to, sa lahat ng specifications, maganda po ang Tecno Pova 7. Kaya in short, itong smartphone po na to ay all-rounder. Paunat ng battery, 7,000 mAh na removable battery capacity. Ka-battery niya rin yung karamihan ng mga tablets ngayon, especially the Infinix XPad 20. So, a large battery for a smartphone is a must na ngayong 2025, going 2026. Majority rin ng mga consumers natin, yan na rin ang top priority when buying a smartphone. Merong malaking battery capacity, and yung 7,000 mAh battery capacity ng Tecno Pova 7, based on my observation, okay naman, matagal naman siya malobat, especially sa standby time, napaka-solid kasi syempre pang download tayo ng mga heavy games like Kuwa or Genshin, niloloko lang yung brightness, tapos hindi ko siya in-off para mag-download talaga, and ang tagal niya pong malobat. Nung naglaro rin tayo, matagal, konti lang yung nabawas sa battery percentage dito sa device na to. So again mga ka-J-Vlog, napaka-solid din ng battery performance na ito. And syempre, tinernohan pa to ng mabilis sa charging rate, which is 45 watt fast charging rate. And sa 7,000 tansya ko for the 45 watt fast charging, siguro mga 1 hour, 1 hour 30 minutes, mo full charge na tong device na to. So again, kunyari pag naglalaro kayo, nalobat kayo, magpahinga lang kayo ng ilang minuto, 'di ba? Salpak nyo, maligo kayo, kumain muna kayo, and after that, mataas na agad ang battery percentage na itong device na to. So very convenient yan sa lahat ng aspect ng consumers. And when it comes to speakers ng Tecno Pova 7, meron tong dual steer speakers, and okay, balance yung sound. Bass quality is okay din, maganda. Na-try na rin natin yan sa ating full review. And when it comes sa kanyang IP rating, mataas din, IP64, water and dust resistant. So again, ito yung mga smartphones na pwede po matalsikan ng tubig with certain kind of pressure. Hindi po to pwedeng masubmerge sa water. Take note lang po mga idol. Pwede lang siya sa mga scenario na, for example, pag ginamit nyo as a navigating tool, umuulan, ayan, wag na kayo mag-alala na lagyan pa ng plastic yung device nyo. Hindi po masisira yan dahil meron pong protection ang Tecno Pova 7. And especially when it comes sa design, very new for an entry-level smartphone. Parang ngayon lang ako, bihira lang ako nakakita ng triangular shape camera module. At parang na sinabi ko, very identical siya sa Fairphone and of course sa Honor 400, di ba, na usually ano siya, triangular shape camera module. And di lang naman Tecno Pova 7, and I think Tecno Pova 7 Ultra ay ganun din naman, pero sa Ultra kasi umiilaw yung gilid nun mga idol. So again mga ka-J-Vlog, design is for ano siya very futuristic, or parang tinatawag nila tong mecha design din etong smartphone na to. Panigurado pag consumer kayo na more on gaming, magugustuhan nyo rin naman kahit paano design netong smartphone na to. So again mga ka-J-Vlog,
kung interested kayo dito sa Tecno Pova 7, wag na kayong magdalawang isip pa. Kasi yun, sinisale po ito ngayon ni Tecno sa online. Sobrang layo po niyan pag binili nyo sa mall. Syempre SRP sa mall dito. Sale price siya sa online. Libo po ang kanilang price difference. Ang laki na matitipid nyo, especially pag dito kayo bumili sa ating View Products. Kasi dito sa ating View Products, may pa-collaboration po ang YouTube Shopping and of course sa online. Kung saan, pag clinic nyo yung product link natin at dyan kayo bumili, chinek out nyo, meron pa magja-generate sa inyong additional up to 1,000 pesos discount voucher. So, di ba? Napakalaking tulong sa inyo yan. And no worries, yung link na nandito sa ating product, yung link na nandito sa ating View Products ay official store po yan ni Tecno sa online. So again, ngayon 2025, going 2026, napakasulit pa rin i-purchase ng Tecno Pova 7.